because He lives. Verse 1, ready, sing. God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love and forgive. He lived and died. To buy my pardon, an empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy He gives. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And then one day, I cross the river, I find I find not worry live. and then I stand. It's victory to victory. I see the light of glory, and I know He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Okay, try sa pagtindog atong kuhaan mga Bible. 2 Corinthians chapter 4 verse 4 down to 8. Dili naman kuan kay wala tay kuan magapungkuan mo. 2 Corinthians chapter 4 verse 8 down to 10. So ato ni siyang dunganan sa pagbasa. 2 Corinthians chapter 4 verse 4 down to 8 10 8 to 10. Amen kung nana. 2 Corinthians. So paminaw gyud mo karon kay wala tay mic, no, guba ang atong speaker. So maglisod tag ko na ni. 2 Corinthians chapter 4 verse 8 down to 10. Verse 8. Say amen, ana? Amen. Okay, verse 8, here we go. We are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Verse 10, always bearing about the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. Let us pray. Ginong Diyos, salamat karon sa kabuntagon, salamat sa oportunidad ng imong gialaw sa kinabuhi
nga kami Ginoong Dios nakamatapa ug kami Ginoong Dios nakapadayon sa pagsimba diya sa espiritu kamaturan. Ginoong Dios pasaylo kami karon sa mong nabuhat nga mga kalakasan. Ugasi mi imong precious blood. Di man takos karon ang ayang Ginoong Dios nga makahimo nini nga bulaton sa pagsimba diyan nimo. Ginoong Dios nagaampo ko bilang alagad nimo tagay kog kaalam, wisdom, courage Ginoong Dios sa pag-preach mo ang pulong. O tugot Ginoong Dios ang mga kaigsuonan karon. Tagaan nimo og teachable heart, malipayon Ginoong Dios sa pagpaminaw sa imong pulong. O tugot Ginoong Dios nga di lang kini ma-apply, kung dili ila kining ma-enjoy sa ilang kinabuhi Ginoong Dios. Dili lang madunggan, dili lang madasig karon kung dili Ginoong Dios ila kining makinabuhi nga na sila'y magamit Ginoong Dios na magamit lang kinabuhi para sa imong kaymayaan Ginoong Dios. Kung aduna may buhaton ng kaaway, nagampo ko by the blood of Jesus Christ, ikaw Ginoong Dios mga cover ka namo, badlunga ang tanang trabaho sa kaaway Ginoong Dios. Kasing-kasing dili magpatudlo, kaluyahon, katulgon, problema o tanan Ginoong mga disturbances nga pwedeng buhaton sa kaaway Ginoong Dios, nagampo ko nga ikaw mga bungkag. Among gi-proclaim ang dako ang kadaugan, amo kang balikan tuod maya in Christ we pray. Amen. Okay, please be seated. Karon nga kabuntagon, makita nato dire sa 2 Corinthians chapter 4 verse 8, we are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed but not in despair, persecuted but not forsaken, cast down but not destroyed, always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. So ako nakita karon ang kinabuhi na Apostol Pablo, ang Corinthians, usa ni siya kasulat ni Apostol Pablo. Sa makita nato ang iyang kahimtang sa una, sa wala pa siya naluwas, gitawag siya Saul. No, usa siya ka persecutor nga tawo. But pasabot kung ang mga Christian iya ang gina-persecute, no? Iya ang ginabato, iya ang di siya ganahan nga makita og mga Christian. Pero sa diha nga ang Ginoo mismo ang naghimog pamagi, gibutahan siya og sa diha nga gigamit siya 14 episode ang iyang nahimo. Ug pasabot daghan siya nasulat og ang iyang kinabuhi na gamit sa Ginoo. Pero sa diha nga nahimo na siyang Kristohanon, paminaw, nakita siya ang kinabuhi, ang kining gitawag nga problema, kaguol, kasakit, kawaladon. No, kay grabe kayo ang kahimtang sa Old Testament ng mga Christian life. Ginabato sila, ginapatay sila, ginapakaon sila sa leon, o ginaput lang sila og liog, og himo ang liog og mura bitaw og suga sa dalan, no? So, dito na. Kuha ni Bi, paliog. Kuan para di ta ma-disturb. So makita na to diha nga grabe kayo ang ila ang sitwasyon, no? Grabe kayo ang sitwasyon nila sa time nga napa sila sa gitawag nga Dark Ages. Pero sa tuwang time karon, pambihira lang nga makita nato ang gitawag nga pagpamato. No? Wala pa ta gibato nga nagsimba ta. Wala pa ta gi-aksyonan nga patyon ka. Diba? Yes, siguro na ay mga persecutions pero dili pareha sa una. Amen? No, wala ta kasulay nga gipakaon og leon o gipadagdanan gibuyan sa usa ka area dayon ang mga leon kanabang gutom na kay sila nga paakon ka. Nakita to sa video nga ang mga anak gipangkaon, ang mga ginikanan gipangkaon, naglahi-lahi sila strategy nga maka-ikyas. Wala ta kasulay ni ana. Pero ba't makita na to sa kinabuhi na Apostol Pablo nga sila nakapadayon. Nga naman, wala sila nakapadayon tungod kay maayo sila nga tao, bright sila nga tao, talentado nga tao. But by God's grace, nakapadayon sila tungod kay adunay tabang sa Ginoo. Amen? So sa tuwang pong kabahin karon, as a Christian life, dili ta mingon nga why problema. The way nga nahimo kang Kristiyanon o Christian, daghan tang problema. Problema ng watay kwarta, right? No. Pambira lang ang tao malipayon nga way kwarta. Kana bang gusto kang mupalit
wa kay maibot imong bulsa, buling na lang. No, malipayon ang tao nga way kaon. Kisabay malipayon diri nga way kaon. Maglisod no? Wala, pero kung na-challenge ka mag-fasting. Na may pagkaon sa wala, malipayon ka. Oh. So lisod ng problema dagang pamagi. Way kwarta. Awayon kasi mong bana, awayon kasi mong asawa, napay mga silingan nga wa kasabot. Wa man ta kay gibuhat nga tautan, pero nganong masuko siya nimo. Ano ba anong mga problema? Galay-lahi lang og sitwasyon. Pero kabantay ta, 2025 na ta karon, pero nakapadayon ta. Dili ingon nakapadayon ta tungod kay ikaw nagud na. Lawry manggug ko, bright manggud ang mga family Lawry. No, nakapadayon ta tungod sa grasya sa Ginoo. Amen. Masin pag wala na tay building, gipahawa kita mismo ning voluntary nga nag-exit ta para wa tay ma-encounter nga away. Pero salamat karon naatad diri. Amen. Mabot ang panahon nga kanang kilid ana. Duol lang jud kayo ang mga Lawry nga. Mala pag alas 8 sa mata alas 8 baklas lang pan. Wala simbahan na. No, naay buhaton ng Ginoo nga mga butang nga unexpected nga di pwede mahimo sa tao but mahimo sa Ginoo. Amen. So karon tulo ka butang nga ma-realize nato unsaon man nato nga makapadayon ta. No, atong title karon, continue serving God as long as you have the opportunity. Actually mo ni akong giwali dito kay Pastor De Cortez. Salamat no nga sa grasya sa Ginoo nakawali ta sa mga banggiitan nga mga pastor. Pagka dagkuha sa mga building, mga member dito, mga profesional, mga batanon pa hulang taon nimo pero di sakyanan na. Nga naman, nag-grow sila in giving. So ingon nga dako kay ni challenge sa mga nga ma-exercise ang pagtuo. No? So continue serving God as long as you have the opportunity. Ang pasabot ba nga samtang nakay mahimo, samtang makalakaw, samtang makasulti, samtang napakay mahimo for God's glory, do it. Amen? Muna kamo salamat ta nga kamo nagpadayon sa pagpagamit sa Ginoo. Siguro mingon ta nga pastor magdi man ko ganahan o di ko muwali kay naay uban nga Kristohanon ginadawn ta nga wa kay grado, di ka kabalo mo basa. Pero ayaw lang paminawa ng mga negative side good. Nausa na siya kapag pag-encourage na to nga kung magpagamit lang ka para sa Ginoo, gamiton ka niya. No? Kung saan ka magpagamit di ay kanang di na kalakaw, di na kadungog, di na kakita. Usap pa ka magpagamit sa Ginoo, wala na na. No, nagpaabot na lang kung sa kakwaon sa Ginoo. But the question is, kanus aman ta magpagamit kanang napakay mahimo para sa Ginoo o wa na kay mahimo. No, dapat nga napakay mahimo para sa Ginoo. So there are three things very important nga as a Christian ato ning masabtan. Number 1, unsay buhaton nato? Be a part of God's work. Amen? Be a part of God's work. Pasabot ba nga kinahanglan mahimo kang involved sa buluhaton sa Ginoo? Alalay for example atong gidiscuss ang sulining. Sulining di lang na option lang. Dito sa Maynila, grabe ang ang kadasig, grabe ang ilang spirit sa pag-abot sa mga kalag. Mga estudyante, busy sa Bible school, busy sa ilang trabaho, pero makita nimo dili hindrance ang ilang pagtrabaho. Manglakaw, silently na encourage ko nila, na revive ko. No? Manglakaw nga lagyo kayo. Nay usa ka Bible student, nangutana ko, brother, malapit lang ba dito yung ating pupuntahan? Sabi niya sa akin, malapit lang pastor. Pero sige ko glantaw sa oras, hapit na mag-usa ka oras, binaklay na mo. Imagine mo na, doon lang para sa ilaan nga naman. Sige sila glakaw. Anad na tayo sila. Kuno na ko usa ka oras ani, murag na naman ko dapit ani sa mabuhay. Imagine mo, nga naman, nagsulining lang. Ginaabot nila ang mga kalag nga wala Jesus Christ silang kasing-kasing. Munang ta nga sa tuwa pong kabahin, mahimo tang involvement diya sa pagpangalagad sa Ginoo muna. Salamat church nga ubay-ubay na tang nagkat-on nga ang adlaw sa Domingo iya sa Ginoo. Amen.
No, muna gingon niya, be a part of God's work. Kung ang Kristohanon nga wala na nag-involve sa bulaton sa Ginoo, mao nay Kristohanon nga mahimong tinik o kanang sa Bisaya sa tinik, tunok. But pasabot nga mahimo na siyang kana siya may tig negative sides kung unsay plano sa lagad sa Ginoo. Siya ang mubabag, ano man, wala siya nahimong part sa bulaton sa Ginoo. Muna pag magtuldot lang giving, mao na usag giving na pod. Hatag na butag kwarta. Galisod pa man gani ita. Ngano man di niya ma-appreciate ang plano sa lagad sa Ginoo, ngano wala siya nahimong part sa bulaton. Muna nga mag-support tag mission, mag-start ta karong sunod bulan by God's grace natabangan ta. Total kita mo naka-benefit sa mission sa taga Luzon. Kinsa ko nga mailan ta. Kinsa ta nga patuon tag Maynila. Kinsa ta nga tabangan ta nila. Pero by God's glory, no? Dili tungod kay maayo ta. Glory to God yun. Nga naay mga pastor nga mga amigo na to nga kita ang gina-endorse. Nakaabot ta dito ug nakita na to nga yes, proven and tested yun nga once nga mo-support ka mission, dili ka tingkihon sa Ginoo. Nagiwato ng Ginoo mga milagro. Una kung gusto kag blessing, kinahanglan nga mohatag ta. Dayon support ta sa mission. Amen. Kaya anindot kayo sa Kristohanon, magkahiusat na. Dili maginawayay. Kung namay tao ng Kristohanon nga na-offended ka, pakigsulti Ayaw ingon nga paaboton nako nga siya dapat ang musulti sa kuha. Ayaw. Psalms 133 verse 1 and 3 ato ganing basahon. Unsa gisulti sa Biblia? Aminaw gid mo kay wa na tay giubak pa ko. Wa pa gitay mic, wa tay speaker. Wa sige lang. Palit ta sunod tuon i-bless ta. Amen. Psalms 133 verse 1 and 3. Namay tubig, paliog tubig be. Psalms 133 verse 1. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious ointment upon the head that ran down upon the bird, even Aaron's bird, that went down into the skirts of his garments. As the dew of Hermon, and as the dew that descended upon the mountains of Zion, for there the Lord commanded the blessings, even life forevermore. So muna diya, makita natin sa verse 1, behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. No, muna nga makita nato kung Kristohanon ta, kung makita nato nga magkahiusa ta, anindot kayo na eh. Dili lang ang pastor ang magsulining, kung kitang tanan, mga member magsulining ta. No? Blessing kayo na. Actually, makapadasig na sa pastor, nga magsulining ta. No? Pa? Kay ilang kanon. No, so muna makita na to. Amen? Sabtan ba na to? Oh, be a part of God's glory. Ayaw ina nga adi man ko ana, pastor kay bugo man kayo ko. Adi ko pastor kay wa man ko'y grado. Actually ang pagpangalagad sa Ginoo wala na graduhay. Bugo man siguro ka para sa tao, pero kung ipagamit ang imo ang kagalingon sa Ginoo, bunang ingon ang Proverbs 11:30, maalamon ka nga tawo nga nagpangabig kag kalag. Muna nga sulining apil. Ang pangutana, kasulining bata. Oh. Muna nga salamat natay gol ugma karong Sunday. No, bring friends. No, dala imong mga friends, dala imong mga barkada, dala imong pamilya, dala imong estudyante. Oh, dala imong mga kamaritis diya. Oh, blessing kayo na nga madala nimo ang imuang mahal sa kinabuhi diya sa Ginoo. Amen. Bible study. Oh, bagnana tayo nga suliningan, i-Bible study na. Muna kinahanglan ta nga magbasa sa Biblia. Kinahanglan ta magampo. Kaya unsa may tudlo nimo kung wa kay basa-basa Biblia. Oh. No, be a part of God's work. Kaya kung di ka mo apel, di ka i-bless sa Ginoo, muna nga maglaway na lang ka. Maot biya kayo na nga watay gamit sa simbahan. Di ba? Maot kayo na nga sige kag pungko, upat ka pa ba?
pungko, pasinaw, pauli, pabuyag. Ayaw ana. Mura kag purpose sa gobyerno. May petong purpose sa gobyerno makadawat kag kwarta. Pero kanang upat kabog pi sa Kristohanon, pungko, pasinaw, pauli, pabuyag. But wa yun ay klaro. Muna nga di tayo blessed sa Ginoo. Ano man makita na to ang kadasig sa Christian life once nga mo involved ka. Kung ikaw discouraged ka, apil lang ka. Usahay sa inyo Domingo. Malimtan pag yun. Ay, Domingo dayron. No, dili makita na to ang kadasig mga lagad, gino man. Na-focus man sa trabaho. Pero pangutana, sa imong pag-focus imong trabaho, gi-bless ka sa Ginoo wala. Naay mabot nga mga problema sa imong kinabuhi. Ya, timailhan nga gibadlong ka Ginoo sa Ginoo, gi-remind ka sa Ginoo. Anak, wala diya ang blessing. Na ang blessing sa pagpangalagad sa Ginoo. Diba? Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ngano man, wa kay kwarta ato simbahan. Ayaw lang ato simbahan nga panghatag sa pastor. Dili man tauban nga. Di man ta madato nga pag magsimba, nay mga noodles, napa, bugas, 5 kilo, wala tana. Oh. Mo nay uban, mo nay nang ilaang kanon. Bugin niya, and all these things shall be added unto you. Mabot ang panahon ni bless ka sa Ginoo. Amen? Mo kamo mabot pa yung panahon nga ma-abroad na. Duwa na ang atong nasa abroad. No, ayaw gid mo kalimot sa Ginoo. O every time na mo mata, before ka mo trabaho, pray, read your Bible. Ngano man, di ta tagag wisdom sa Ginoo kung wa kay basa-basa Biblia. Mo na gamay kay kag pailog. Gisay niyo ta sug pailog dire. Gamay lang bigel sa sawa, magsinumbagay na, mag-away na, ngano man wala na devotion. No mo na apil. Kay ang pulong sa Ginoo mo revive nato, mo encourage nato, makapadasig nato. Amen? Amen. Oh. Muna anindot kayo kung kita magkahiusa. Ayaw itugot nga, ay di na ko mo simba diya, kay naman gud si Juan. Ay di na ko mo simba diya, kay naman gud si Junalyn. Ay di ko mo simba diya, kay naman gud si Jocelyn. Ayaw nimo ang rason nga di na ka mo simba tungod anang tawhana. Kung wa ka kasabot siyang naong, i-question sa Ginoo. Oh, kung may mo na ayaw lang kag lantaw niya, dungo-dungon lang ka. Actually, di mo na kontra. Kauban mo na, amen? Igso ni mo na, amen po mo diya. Amen. Oh. Amen. Oh. Amen mo diya kay ang amen it means tinuod na pastor. Pero kung wa ka nag-amen diya, goy, wa ka kasabot. Amen? Amen. Oh, talents nimo, may ka mo kanta. Ipagamit na sa Ginoo. Oh, muna magbantay po mo kung maayo na mo. May ka mo tingog para sa Ginoo nya mo kanta pug pang wordly. Di na mayo. No, kinahanglan dedicated ang imong kinabuhi para sa Ginoo. May kag tingog, ipagamit na sa Ginoo. Mga yabag ra may ipagamit sa Ginoo. Lord, yabag ug tingog, gamitan na ni. Wa na kay option ba? Pero kung nindot kag tingog, i-enjoy mo. May kay mo kanta wordly. Oh, mga artista may kay mga maningog, no? Pero ang yawa, marami na ka benepisyo. Ang Ginoo wag yun. Anak man ka sa Ginoo, dapat imo ang talents ipagamit na sa Ginoo. Mayo ka mo drive. Oh. Kung mayo ka mo drive, ani sayo sa Domingo? Natay mga bisita, natay mga member nga way motor. Una-una ram na naay motor. Oh, ikaw mo drive. Namatay Harley dia. Pero pag mag-drive mo, ayaw po ningon nga daghang kinabuhi. Ha? Hina lang po kay na. Madisgrasya ka, impas. Wapadyog kay lisensya, sorry. Di ba? Now, kung kabalo ka mo drive, adto karon kay pastor, si brother, kwaonon pa to, si sister, kwaon pa to. Available ka, no? Nya mo andi nating alas 9 untog na. Awa na din na makuha oy. Awa na ta extend. No? Muna kung mayo ka mo drive, adto. Pero kung practice pa kayo lang po ba? Sarang-sarang oy. No. Dala ka problema. Oh. So, inana Bible study appeal, evangelism appeal. Sunod pag makapalit ta og speaker kamong mga men nga nagwali dire. Muwali po ta. Amen?
Murag pila ra kabuk nag-email na. Murag email mo diya. Kung di mo mawali, mababae pa wali yun. Pwede babae mawali sa merkado, sa gianan. Pwede mawali, pero di na mo pwede mawali oy. Paul na mo. Amen? Evangelism appeal. Hatag appeal. Pastor, maro man ni. Muragod na atong ni sa 1 Kings ba, chapter 17. Kung makita nimo diya ang baying balo. No, ang baying balo. Gani kung makita nimo diya usa na lang kakananan nila, mamatay na siya yang anak. Pero na ang man of God gipadala sa Ginoo. Imagine mo pakan nako. Pakan nako. Pero sa diya hindi pakaon niya ang man of God. Namatay ba siya? Wala. Dugay pa siyang nagkaon, hindi pa siya lang ginabuhi, pero namatay na gyapon siya. Pero dili ingon nga diha na siya namatay. Gi-extend sa Ginoo. Ina na atong ginabuhi. Gamay lang masigo atong mahimo para sa Ginoo. Ihatag na. Amen? Ang pagwali. Ang pagwali sa Ginoo, di ta abat mahadlok. Pagsulining di ta abat mahadlok. Maulaw man ang magsulining. Pero di ta maulaw magpatagag sulti nga di tinuod. Diba? Hambog kay tas pinispilahan. Mura tag 15 tawhan na. Pero pag sulining, maulaw ta. Ulaw kay nato na oy. Ang pinakamayo nga isulti nimo ang kaluwasan silang kalag. Amen? Ayaw ka ulaw. May number 2. Di na ko ka-discuss og tarong kay sakit ang tutunan. Mura paminaw mo diya. Email mo para dali tang human. Number 2. Usa ito number 1. Be a part of God's work. Nag-take note na mo. Nag-take note mo kay kung di mo mag-take note, makatulog mo diya, mahulog mo Disgrasya pinon mo. Number 2. Don't abandon your church family when problems come. Ayaw ilayo ang imong kagalingon diya sa simbahan pag adunay problema. Actually dili rason ang paghawa sa simbahan. No, dili na rason nga mawala imong problema. Don't abandon your church family. We are family. Amen? Lahi man tag mga dagway, pero pamilya ta diya sa pagtuo. John 1:12. Dayon gingon pa diya, mga anak ta sa Ginoo og one body. Kung ang imong mata di na mo function, wala usa man may tabo ko nimo kung di na mo mata, di na mag-break sige na siga. Wala. No? Ang imong tail di na mo function. Apitan ta. O nya, pag may problema gagamay, yatag na sa Ginoo. Ayaw isultihan ng Facebook nga mag-post ko bitaw mo. O ayaw mo post ang Facebook nga ako na ko'y problema inani na bla 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 bla. Ayaw mo post Facebook naman. Di na katabang ninyo. Wa may Facebook ang Ginoo. Di man maging usap-usap ang Ginoo ana. O nya mga marites in taon. Ikaw mo'y pulutan sa istorya. Pag nakay problema, gamay magsumadako, iyan po sa Ginoo. Amen? Kung nakay problema, ayaw isulti atong mga unbeliever. Patagayon ka. Muna nga dili rason nawala yung problema. Pag wala ka simbahan, damor nung ka nakadahang problema. Kabantay ka ng tao nga wala sa Ginoo. Di ba naguba ang ilang kinabuhi? Pamilya nila naguba, mga anak nila nagbisyo, ngayon man Kristohano nawala sa passing. Nawala sa pagpangalagad sa Ginoo. Muna nga gingon ang Joshua chapter 24. Ato ganing basahon ng Bible in Joshua chapter 24. Usa ka nindot nga kamo nga mga amahan inyo ang i-encourage inyong mga anak, inyong asawa. Dili mga inyong asawa. O kamo ang amahan, kamo ang mga kanang magdala dapat sa inyo ang asawa ug mga anak. Usay mabalin man hinoon. Ang asawa naman ay dasi kayo. Joshua 24 verse 15. Bingon diha, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods, whether your father served that were on the other side of the flood, of the gods of the Amorites, in whose lot we dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen? Anindot kayo na nga kanang angamahan usa ka
nakuha ka na bang siya ang nagdumala sa pamilya? Siya ang nagitawag nga courage nga o asawa, anak, mata ni mo diya. Di na tamalit. Ato tagsimbahan. Na may pagkaon sa wala. Ato tagsimbahan. Anindot kay na nga bana. Muna kamo nga mga young people, kung mamana man gani mo maabot ang panahon, pilian ninyo nga na ay kahadlok diya sa Ginoo. Amen? Ayaw pag after anang guwapo, taas og ilong, puti, usa para diya na kan DS, di mo na makaon. Oh, di mo na makaon. Muna nga pili ang gatong na ay kahadlok sa Ginoo. Dagan kayong Facebook karon nga katong babae nga gikulata, no? Guba ang ilong, ang kilay, bungkag. Gikulata. Muna ayaw pabuta igsoon nga abot ni mo na si mong kinabuhi. Magmahay ka pero wala bunog na ka. Ang pasabot ba? Pili atong naay kahadlok sa Ginoo. Nga kamong tanan, like ni Joshua, but as consider yang kinabuhi, as for me, we will serve the Lord. Unsa may tabo, na may pagkaon, na may kwarta, na may problema, di na ko biyaan ang simbahan. Amen? O, kinanglan nga na kay dedikasyon, dedicated ka, nga magkinaon sa man Lord ang simbahan, akong sentro sa kinabuhi. Naman, di ka mag-mature doy, without preacher, without pulong sa Ginoo, ambot na lang, maong sa imong kinabuhi. Muna ayaw itugot ng imong kinabuhi, mawala na sa pagpangalaga sa Ginoo. Kanawa na ka simba-simba, na, kuyaw na kayo na. Ya, dili lang ingon nga dasig ka sa Facebook, mag-post kang Facebook verse, no, Bible verse, encouragement, revival, pero deep inside, wa na ka nagsimba, wa na ka gaampo, wa na ka ga-prayer, wa na ka ga-involve sa buhaton sa Ginoo, na ambot na lang. Nagpa-pretend lang ka. Nagpa-as if lang ka nga dasig ka, but spiritually, kibalo ka mismo. Munang kinalanta mga lagad padayon. Amen? Talwala sa pagsulay ato ang simbahan. No? Kung wa tay sa kanan, kung di man ta makuha atong simbahan. Ang Lauri, advantage kay Lauri, no? Oh, pag mata nila, wala di na matarantar. Di na para sa una nga natad dito speakers nga kinanglan, wa pa iris na natad dito ka. Parang paabot na lang ta. Til-til na lang ta kasi maabot. Pero kung ang panahon kamo mga lagyo, pag walay motor, halimbawa, walay pang gasolina, nyawa pa di signal, di mo makuha. Initiate na daan. Pangitagway, no? Amen? Magbaktas ka. Oo, ano yun na? Magbaktas mo, yan na. Asa mo, Brad? Musimba me. Ayaw motor. Ngayog budget, o kung may budget. Basin, basak yun mo. Oo. Initiate. Kung higugma ka sa Ginoo, kung tinudang paigugman mo sa Ginoo, whatever it is, na kay mahimo para sa Ginoo. Amen? Kung higugma ka sa babae, o sa mayong pagkita, action. Hindi naman po sulti. Day, gugma ko ni mo, day. Napandol na ka diya. Day, gugma ko ni mo, day. Without action. Mag-doubt ng bayana. Tinod ba kung higugma ni? Kung naigugma ka sa Ginoo, di lang purto sulti. Matraya na, matested na sa time nga naa kay problema. Kung na kay problema, wa kay kwarta, usay mong buhaton. Mupadayon ko sa pagpangalaga sa Ginoo, o palayo ko sa Ginoo. Pag mupalayo ka sa Ginoo, timan ini. Musamot ang imo ang kinabuhi, may mo miserable. Madala ka sa trabaho sa uban nga trabaho nga pangawat, bisyo, guba. Muna ang imong asawa makamahay nimo ngano man nawala na ka sa passing sa pagpangalagad sa Ginoo. Muna dagan kayo pamilya na broken. Si Brother Ruben, Brother Juan, Brad Bulano, no, usap ko gano, broken family, usap ko. No, ngano man dagan kayong family broken, may tabo. Ngano man wala na center ang Ginoo silang kinabuhi. Og di na to na i-allow sa tong kinabuhi nga mahitabo po na. Kay di lalim. Muna kung naay problema, padayon lang. Pag naay problema, pag makadungog ka sa wali sa pastor,
according sa gitudlo sa Biblia, madasig ka. Amen? Oh. Gapon dito ko ngapit ng nanay. Ang mga hubog nagaway. Magatog nato gidot-dot patong sa gianan nay no. Gidot-dot. Ang asaw ba to nito ni tatay ni Yotolik? Dili. Na anak siya. Duo lang ko pula ig mata gahilak. Mapiti sila. Hala si pastor na alay gamay nga problema. Gamay ra kay problema. Pero gahilak. Gamay ra tong problema pero wala pa din pula sa mata. Wala siya. Gamay ra yung problema mga igsuon. Ano sa matong gadilot anay na. Mahubog man. O nangahubog na. No? Without Jesus Christ lang kinabuhi dili na peace. Libog. No? Do you think pag mag-inom ka na, mahubog ka, mawala yung problema? Dili oy. Samot. Muna ang pamilya maguba, pero kung nangalagad ka padayon, taliwala sa mga pagsulay na Ginoo nga mutabang nato. Amen. Dili kanunay problema. O naay panahon nga prakita og ginalutos ta. Hangtod karon ginalutos sa gyapon ta. Oh. Wala. Pero salamat nga naay na nag-ung-ung, murag bag nanganak na. Aw kanang hapit na mga nakay. Nga sa liyang na 9 months ng bulan, mabot ng anak. Magbati man siguro ko, bati man ko siguro naong to pagpagawas ka nako, dako kayong kalipay, wala ni Junalin no. Sa diya nakita na iyang anak. Wa na. Safety nga pag-deliver, salamat sa prayer. Gialaw sa Ginoo nga safety ang pag-deliver sa pag-deliveran sa iyang bata. Dako kayong ngisi. Nga naman, kinabuhi biya na ang kantidad, no? Kinayo ba nga ang anak magbubuhi, ang mama wala. Oh. Wala ang pagpasabot ba nga kunay problema. Dili solusyon ang kalibutan, ang Ginoo. Amen? Solusyon na gyud nato ang Ginoo. Padayon lang. And number 3, last. Surrender your life to God. Surrender imong kinabuhi. Mayo ka mo pian mo matay piano diri no. Mabot ang panahon makabalot, mapalit na tana. Oh, kapalit ta. Gitar. Surrender imong kinabuhi. Lord, di man siguro ko graduhan, wa man siguro ko'y hanaw niya na, but isurrender akong kinabuhi. Lord, gamita daw ni. Oh, ano lang good. Ipagamit ang imong kinabuhi sa Ginoo. Amen? 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Tulo ka verse para mag-enta. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Once nga ipagamit nimo imong kinabuhi, isurrender nimo imong kinabuhi sa Ginoo, ang saad sa Ginoo dili kaniya tingkyuhon. But unsa migingon niya? 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Say amen ana atong basahon. Verse 58, ready. Go. Therefore, my beloved brethren, be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Amen? Ang imong paghago igsuon, dili na kalimtan sa Ginoo. Your labor is not in vain in the Lord. Like for example, nagsulining ka, wa magkakitaan ni pastor, wa magkakitaan si mong kauban, pero kung imo nang gibuhat para sa Ginoo, your labor is not in vain the Lord. Ang pagtrabaho nimo, ang pag-support nimo sa bulwaton, ang pagtabang nimo sa bulwaton, wa may nagpikpik nimo, wa may nakita nimo, your labor is not in vain the Lord. Pero mahimo lang walay pulos ang imong trabaho. That time nga ikaw magmurmur. Kana bang sana sa kita ka nang kana bang naa kay kasing-kasing ba nga ako na po ni. Na ba? No, ang bagulbulan ka sa trabaho, inita kay magsulining oy, mawala ang ako ang apply ani nga pagpaputi sa akong skin. Ayo na buhat ha. Hatag na pug ko. Support na butag mission nga nagka utang-utang naman ganita. No, dili na solusyon. No, pero kung sa Bible na solusyon di ay ang paghatag mo para ikaw makadingkawas ka sa imong problema. Amen? Nga naman, the more you give, the more nga nakay madawat ko. O nga naman, sa Luke 6:38, 40 words diya. Pero usa ra gyud ang gingon sa Ginoo, give. Pag muhatag ka, balikan ka, pilo-pilo nga pagpanalangin. No?
Muna nga kung imo ang paghatag sa Ginoo, imong kinabuhi. Yes, wa man ko ikahatag karon pastor, di pa man ko ka-offering karon. Pero every time manalang ka sa simbahan mo, nalagad lang ka, magamit imong kinabuhi. Mabot panahon i-blush ka, dili na ka matarantar. And Hebrews chapter 6 verse 10. Hebrews chapter 6 verse 10. Kung akong yatag pastor, gansi pa jud ko. Unang-una dili ka gansi. Kaya nga naman your labor is not in vain in the Lord. And katuwa ka verse 2 Hebrews Hebrews chapter 6 verse 10 gingon diha, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love which you have showed toward His name, in that ye have ministered to the saints and do minister. Amen? God is not unrighteous. Kabalo ang Ginoo mo patas. Dili pareha ang Ginoo sa tao. Nga ang tao karon pag pobre ka, ang pananaw sa tao luoy ka. Di ba dili patas ang pagdumala. Pag pobre ka, luoy kayo ka sa mata nila. Pero kung dato ka, pag nakay kapasidad, mas ginasimba ka nila. Pero sa Ginoo, patas. Muna kung imo ang gibuhat na para sa Ginoo, dili ka tingkihon sa Ginoo. One day in eternity, na ay kalag nga magpasalamat nimo, Lord, brother, sister, thank you. No muna nga encourage ta mo, musuporta. Ano naman? Kay pinagi sa support, kwarta lang atuwa, ila kinabuhi. Malay mo na ay mag-surrender balik sa basilan. Na ay usa ka sama ni Pastor Dines na willing to die dito sa mission field. Willing na muhatag silang kinabuhi. Masignay na ba? Wata kay balo, di ba? Di man ta gusto matutog basilan. O kasi gusto mo volunteer basilan. Mo mission. Na natay usa ka buk dito nga nato naglangit na promote na. Ngano man gipusil. O kisa pa ikaduha man ta pusil dito. Di ta gusto, di ba? Pero pilagi tong support. Tabangan ta sa Ginoo. Pero kung ngayon, ano, support ta nga kinasing-kasing, amen? Kinasing-kasing nga pagtabang. Ngano man, kay kung imo nang buhaton, once nga na-surrender na imo ang kinabuhi. Di ka kahatag, di ka ka-involved sa Ginoo, di ka kanta sa choir, di ka kanta sa special number, di ka kapangalaga sa Ginoo kung wala nimo gihatag ang imong kinabuhi sa Ginoo. Muna ihatag daan ang imong kinabuhi, kay ang kanang kwarta sayon na kayo na. No? Sayon na kayo na pagkanta na nimo once nga nahatag nimong kinabuhi. Pero kung putol-putol, 50 sa Ginoo, 50 sa Satanas, muna lisod kayo kang mo grow. Muna nga ihatag ang imong kinabuhi nga naman, di na ikaw tag-iyas mong kinabuhi. 1 Corinthians chapter 6 verse 20, gipalit na ka sa dugo ni Kristo Jesus. Muna kinsa man angay dapat ang mugamit nimo, si Jesus Christ o si Satan. Ang pangutana karon sa tong konklusyon, kanusa ka magpagamit sa Ginoo? Kanang hapit na kamatyonon, nga nana ka sa ospital, nga nana kay tangke, 50-50 nimong kinabuhi, kanang di nakadungog, di nakakalakaw, di nakakakita, usa pa ba ka magpagamit sa Ginoo? O karon nga napakay mahimo para sa Ginoo? Ang pangutana, kanusa man. Okay? Mag-pray ta, itong iduko atong ulo, pingo mata. Ginoong Diyos, salamat sa imong pulong, nag-remind ka na mo. Nga kami, Ginoong Diyos, makapadayon sa pagpangalagad. Whatever it is, Ginoong Diyos, unsa man may tabo sa mong kinabuhi. Basta naalang ka, Ginoong Diyos, nga mutabang, mugayod sa mong kinabuhi, makapadayon mi, taliwala sa mga pagsulay, like nga Apostol Paul. Igsoon, nasabtan ba nimo ang mensahe karon? Nga masimpag magkinaunsa, balingtuwad man ang kalibutan, nagikuso-kuso man ka sa problema karon, wa man kay kwarta karon, wa man kay nagkaon karon, mga problema, mga kasakit sa mga silingan, pamilya, ginalutos ka. At panasabtan ba nimo ang mensahe karon? Pwede ka mo tindog, diya ka simuang bangko mo tindog ka o pakigsulti ang Ginoo. Nabas ninyo sige, tagaan ta mo panahon nga kung ikaw ginalutos, kung ikaw wa pa kakabuhat sa soul winning, Bible study, involvement, pwede ka mo tindog karon diya sa imong bangko. Lord,
nang na ako gamita akong kinabuhi. Lisod kayo igsuon nga Kristohanon ta, luwas ta, pero gigamit ang imong kinabuhi sa yawa. Maot kayo. Maot kayo itong testimony. Lord na ako. Pwede ka musulti sa Ginoo karon. Istoryahi ang Ginoo. No, heart to heart. Kinasing-kasing nga pagsulti sa Ginoo. Lord, tabangi ko. Samtang napak ko Ginoo'y kusog. Samtang makita pa ko. Samtang makabuhat pa ko. Na akong kinabuhi, Lord. Ako ning ihatag. Naa ba? Sige, kinsabay wala. Yes, salamat sa inyo ang pag-response. Sulti sa kadyot ang Ginoo. Kinasing-kasing. Himo, commitment. Ako, Lord, hapit na ko moadtog Manila. Gusto ba nimo nga mahimo kang blessing yapon? Basin pa nalayo ka, niini. Pero, we are family gihapon. Mato na ka sa Saudi, mabot ang panahon, nga duhan na mo sa inyong igsuon. But Lord, dili ni mahimong babag akong pagtrabaho sa gawas. Nga mawala ko sa Pasig. Himuon ka na akong center sa akong kinabuhi. Lord, ako maestra ko, but di na ko mahimo ang Great Commission. Usay maulaw ko, musulining sa akong mga estudyante. Make a covenant sa Ginoo. Ako estudyante ko, Lord, pero maulaw ko, musulti sa akong mga classmates, sa akong mga teachers, sa akong mga kauban pang mga estudyante. Make a covenant. Make a commitment. Lord, wala ko'y trabaho. Blessing ni. Pero kung blessing man kasi mo ang kinabuhi karon, tagai o unsa kay importansya ang pagpangabig ug kalan. Sultihi kadyot ang Ginoo karon before ta nga magpay. Ginoo, nakabalo ka silang kasing-kasing unahuna. Salamat sila ang kinabuhi Ginoong Dios nga Kristohanon nga nag-response sila. Wala ko kay kasabot, wa ko kay balo, wa ko na nakabasa silang kasing-kasing, but Lord, salamat nga ikaw Ginoong Dios naminaw ka silang mga prayer. Ug na sila karon Ginoong Dios, halos tanan sila nga nag-response niining nga mensahe, nagtindog sila, naghimo sila covenant, naghimo sila vow pagigsaad nimo nga imong gamiton ng ilang kinabuhi Ginoong Dios. Unsa man ang may tabo silang kinabuhi. Whether blessing man, whether problems man, naa sila Ginoong Dios nagtindog. Dawata kini nga ilang mensahe nga mahimo kini nga blessing silang kinabuhi Ginoong Dios nga mopadayon mi, na ay kalag nga maluwas, maka-disciple mi, maka-support mi in mission. Tungod kay proven and tested Lord, kami ang nakabenepisyo una ni ini Ginoo. Dawata ang mga mensahe nga mahimo kaning kadasig Ginoo, mga igsoon sa inyong kinabuhi. Og Lord, dawata ang ilang nga prayer o mga igsoon once nga imong isurrender ang imong kinabuhi diya sa Ginoo, dili kini mahimong sayang. Dawata Ginoong Dios, i-bless ang mga kinabuhi. Salamat sa ilang kinabuhi. Salamat sa mga blessing Ginoong Dios. Salamat sa proteksyon. Ug amo kang ulian, dungog himaya. In Jesus name I pray. Amen. Okay, padayon ta, no? So, God bless, no, sa inyo ang paghimo, commitment. Naarag yun sa Ginoo ang dako nga blessing. Amen? Okay, so ato ta sa tuwang tithes and offering. So, i-segregate lang ninyo ang mission. Unya, ato ang i-challenge ang ato ang kagalingon. Okay?